Hello mga Lods, what's up? At nandito na naman ako, si Janse Moto. So for today's video mga Lodi, susubukan ko lang itong 1540 na sprocket chain combination, no? So ito, ayan, nagpalit ako set mga Lods, itong aking chain sprocket. Kung makikita nyo, bago na yan. Grabe, babang-baba na itong aking ano. Ito ay 1540. So 15 pa rin yung aking engine sprocket at ang aking rear sprocket ay 40. Dati itong 1542. So ang problema ko kasi sa 1542, okay naman siya para sa akin, pero nung nagpalit kasi ako ng gulong, parang humina yung hatak niya sa arangkada mga Lods. Kaya nagbawas ako ng 2 teeth, no? Ginawa akong 40. So subukan natin ngayon, no? Dahilan din na pagpalit ko noon kasi adjust na to, yung pag-adjust ko ng gulong dito o yung pag-adjust ko ng kadena is sagad na. Tapos laylay na laylay. So isang sign yun na palitin na yung chain nyo. Tapos sa sprocket naman, ang isang sign na palitin na yung sprocket nyo is sobrang tulis na ng ngipin nya. Ayan, kapag sobrang tulis na kasi ng ngipin nya, sisirain nya kasi yung chain nyo. So ano yun, yung pagkapit ng chain nyo doon sa sprocket, dahil sa matulis na yon, so pangit na yung pagkapit. Ay, grabe, ang bilis ko na hingalin ngayon. So yun nga, paulit-ulit ko sinasabi na kapag magpapalit kayo ng chain sprocket set nyo, set talaga, no? Hindi yung papalit lang kayo ng chain. Kasi kung magpapalit lang kayo ng chain, tapos palitin na pala yung sprocket nyo, sisirain lang ng sprocket nyo yung chain nyo. Tapos kung laylay na yung chain nyo, hindi nyo binawasan, tapos nagpalit kayo ng sprocket, so parang sisirain lang ng chain nyo yung sprocket nyo. So kaya ang ginagawa ko lagi is pinapalitan ko siya ng set mga Lods, no? So susubukan natin to mga Lods. Try natin na isagad kada gear, no? Isasagad natin. So ito, 1540. So para sa akin, ramdam ko na nag-back to normal siya, no? Kasi nga nung nagpalapad ako ng gulong, alam naman natin na kapag magpapalapad ka ng gulong, syempre bibigat yan, tapos nangangailangan ng mas malakas na puwersa yan. Hindi siya bumagay dun sa set ko na 1542. And syempre, i-consider nyo rin yung mga bigat nyo, no? Yung bigat mo, tapos yung mga bigat na dala mo lagi, araw-araw, yan. I-consider mo rin dapat yan pag magpapalit ka ng chain sprocket, kung ano yung habol mo talaga. So mga Lods, kung kayo magpapalit ng chain, so may mga talaga yan. Depende talaga sa habol nyo sa sa motor. For example, itong sa akin, so para sa akin, ang habol ko is arangkada. So kaya high speed chain sprocket set ang ang ginagawa ko, no? Pero kung habol nyo is yung mga kung habol nyo is yung mga panghatakan, alam nyo yung yung mga pan-tricycle, yung mga nagdadala ng mga mabibigat, mga ganyan. So ayun, magpapa low speed sprocket kayo. Yan, yung mga tricycle, naka low speed, combination ng sprocket yan. So paano ba malalaman kung naka low speed ka o high speed sprocket ka mga Lods? So ganito ang gawin nyo. Yung rear sprocket, i-divide nyo dun sa engine sprocket. For example sa akin, 40 divided by 15. So yan ang lalabas. Ngayon, para malaman nyo kung nasa low speed ka, kapag ang lumabas dyan is 3 pataas, 3 point something, 3 point ganyan. So yun na yung mga low speed, no? May mga ratio kasi yan yung ratio, 3 point something. Tapos kapag mga 2.8 pababa, yan na yung mga high speed, no? O yung mga pangpatagan, no? Patag. Tapos mga pangakyatan, yan yung mga 3, ganyan. So yung stock na ito ni Rouser NS125, alam ko 1443. Yan ay balance kasi nasa 3, no? May duluhan siya. Actually, yung mga dulo, ganyan naman talaga no? Mahina sa arangkada pero may dulo. Talagang hahataw yan pag nakabuelo na. So yung stock, ganun na ganun yung stock
Alright mga lods, nandito na tayo sa highway. So dito natin maganda iti-testing to, no? Gumilid lang muna ako saglit. Ayan, hindi naman ako nakaka-istorbo siguro. No parking, no loading, no unloading, no waiting. Yes po, saglit lang. Pahalis na. Sorry, di ko nabasa. Okay, let's go. Game, first gear. Ano kaya kabilis tong first gear ko? Sasagad natin First gear hanggang 36. Second gear 62. Third gear 86. Parang nag-end lagi ng 6 Fourth gear, tingnan natin. Medyo traffic So feeling ko mga lods, magiging batak na naman ako sa third gear nito kasi city driving lang naman tayo, mahabol na naman tayo hanggang 80, ganyan. Ang mahalaga sa akin is malakas-lakas yung arangkada mga lods. Wala na akong pakialam sa duluhan Hindi na importante sa akin yung duluhan. Kasi city driving lang naman tayo, hindi naman tayo palagi nag-long rides. Pero syempre testing din natin to sa akyatan mga lodi, no? Tama-tama pupunta tayo ng Marilake. Testing natin. So paalala lang mga lodi sa mga gusto rin ng ganitong set ko, 1540 tapos kayo ay naka 130 sa likod na gulong tapos 100 sa harap. Itong sprocket combination set ko kasi is pang talaga to, pang patag talaga to mga lodi. So medyo mahihirapan kapag ahonan. Pero testing natin, no? Kasi kung plano nyo na pumunta ng Baguio, diba sa yung mga matataas, Sagada, yung mga yan walang katapusan na naakyatan yan So mahirap, medyo gigil yung makina nyo dyan, no? Ang magandang sprocket combination set dyan kung pupunta kayo is yung 1543, yung stock 1443, yun goods na goods yun. Kasi na-testing ko na yun dati, nagpunta akong Baguio na naka-stock, solid, napaka basic lang para kay NS nun. Pero depende pa rin yan sa driver yung kung paano siya magpalit ng kung pagpalit ng cambio. Dito mga lods, testing natin to sa akyatan na pasigsag. Pasigsag tuloy, pakurba-kurbang akyatan. Ganda mag-practice ng ganito yung mga mga paahon na pakurba-kurba. Kasi ma-enhance yung nyo rito mga lods, yung skills nyo. Kaya pumasok muna ako ng fourth gear kasi para hindi naman tayo nakababad sa third gear. Grabe, fourth gear to pero lakas dahil nakabilo tayo. Okay, third gear ulit. Ito yung paahon. Nakala natin si Bossing, medyo chill si Bossing. Hopya. Actually, lakas niya may enhance kasi yung skill nyo rito kapag pakurba yung daan nyo, tapos paahon.
Okay lang pala, no? Grabe, lakas na ng hangin dito. Hey, hey. Thank you, boss. Thank you, bossing. Ito, tamang-tama, paahon na to. Hindi tayo nakataas speed sa 4 gear kasi paahon eh. Ito, paahon to, guys. Balik tayong third. So, let's go. Subukan natin. Ayun o, paahon yan o. Nakita nyo, wala akong buwelo, mga lodi ah. Ay, buwelo pala ako, pero konti lang. Okay, 74, 75, 75. Pangpatag kasi ito, mga lodi. So 75 lang ang nakakuha niya dun sa ano, no, sa paahon. Uy, ganda ng daan dito, mga lods ah. Wala, nangyari dyan, men. Hinukay nila, men. Kawawa naman yung bundok. So okay naman siya para sa akin, mga lods. Kasi nagawa 100 naman yung 4th gear eh. Woo! Kakape-kape na ako dito, mga idolo. Te, may mainit pa kayo? May mainit pa? Pang kape? Ah, sige. Yan. Alright, tapos tayo magkape. Magkape lang ako saglit. Uy, ano yung tumutunog na yun? Woo! So, final comment tayo dito sa 1540 na sprocket combination. Okay na okay siya para sa akin for patagan, sa mga patag, since city driving lang naman tayo at wala naman ako masyado o nakaplanong rides sa mga darating na araw. Okay na sa akin to. And then kaya naman niya sa paakyat, wala namang kaso ron. Depende lang talaga sa rider yon. Ang ano ko lang doon is kung may mga dala kang mga gamit, mga ganyan, so medyo manggigigil lang yung makina mo, no? Makakailangan ng dagdag power. Kung gusto mo na ang paahon talaga is mag-set ka ng sprocket combination talaga na ano, na pang-ahon, no? Pero dito okay naman, goods na goods naman. Arangkada. Sa arangkada talaga okay na okay siya. So hanggang 3rd gear. 4th gear umabot naman siya ng 100, 110. Ayan, parang normal dati ko na 1542. Doon kasi sa 1542, lumaki kasi yung gulong eh. Kaya medyo nahirapan sa arangkada. Kaya ayan, nagbawas ako ng ipin. Pero kung gusto nyo i-partner dun talaga sa bigat, pwede naman. Sa vibration, medyo parang nadagdagan ng vibrate. Ayan. Ewan ko lang kung naninibago lang ba ako o dahil palitin na yung ball race ko. Palitin na kasi yung ball race ko dito eh. Yung steering bearing, mga lods Ayan, palitin na yun. So, yun lang. Meron pala ako dito ipapakita na ano, na tao dito para sa gagawin natin na next video. Meron dito matarik eh. Teka, nasaan na ba yun?
Dito lang yun eh. Ayun, dito, doon sa may bus na yun. Kakaliwa tayo doon mga lods. Ayan. Mag-turn na tayo ng pakaliwa. Yun oh. Yan, matarik dito mga lodi. Baba tayo. Kasi yung next bid ko kasi is tungkol sa ahunan, no? Ayan. So kapag matarik, wag kayo mag-neutral, wag din kayo pipiga ng ng clutch nyo. Hayaan nyo lang na first gear. Ayun oh, tarik ko. So ang maita-traffic natin diyan mamaya, ayan. For next video na tayo diyan. Ayan oh, nanggigigil na yung aking makina oh. Hinahayaan ko lang, di nagbibigay ng gas ha. Umano lang ako sa preno ko. Tawag dito. Tawag dun, sinasabay ko lang o inaalalayan ko lang ng preno, pero di ako mismo nagpipreno ng 100%. Ayan, bibitaw na ako. Ayan o, hindi ako kusang hindi ako bumibilis, kumbaga bumabagal pa ako, no? O sumasakto lang yung bilis ko. Kumbaga yun yung next na natin, topic natin, yung ahon tsaka yung sulong. Yan, okay, dito safe na. At tayo ay magpapahinga doon. Okay, dito na. Okay, dito na natin i-end yung ating video mga lodi. So overall, okay naman sa akin tong 1540 na sprocket set. At wala akong masabi sa kanyang arangkada mga lods. At parang malambot yung gulong ko sa likuran. Hindi naman. Yun. Ang set ko pala, ang gulong ko is 100 sa harap, 130 sa likod. At ako yung may timbang na 80 kilos. Ayan. Tapos ako yung naka full system exhaust Akrapovic. Pinalitan ko na yan. Wala na pula akong catalytic. At ang aking bagong set, ayan, yung topic natin is 1540. Okay, overall okay naman sa akin, no? Pagdating sa ahon, medyo ayun na nga, kung may angkas kayo tapos kung may dala kayong mabibigat, so medyo mahihirapan yan. Pero kung solo lang naman kayo, talagang kaya niyang sumabay sa mga ibang motor, sa ahunan. So yun mga lodi, maraming salamat sa panonood. Sana ay patuloy kayong sumuporta sa aking channel. Wag sana kayo magsawa. Sana makasalubong kayo balang araw sa daan, no? May mga sticker pa naman na ako, ang dami nito. Charot, kala mo talaga sobrang sikat eh. Yun lang mga lods, mag-ingat kayo palagi. Ride safe always. Bye bye and peace out.